So currently, kami ng mom ko, nagtry lang muna namin na ikutin lahat ng mga places or landmarks or yung mga dapat i-visit sa Taiwan, yung nasa red line. So maganda kasi dito sa Taiwan, pwede nyong unahin is yung nasa red line lang. Tansi something yata yun o Xinyi line. Tapos yung Taiwan 101 Tower, tapos National Taiwan Museum, at saka yung isa pa, yung Chiang Kai-shek na temple or Chiang Kai-shek MRT station is sakop lang din ng red line. So pwede ninyong puntahan yung tatlong yon. So yung una natin puntahan ngayon is yung Freedom Park, which is tabi ng National Taiwan Museum. Maganda na i-visit nyo lagi yung National Museum ng isang country kasi para makita nyo yung history, tapos yung mga additional na information about the country. So maganda din siyang information, lalo na if you have kids. Yun lang. So yung mom ko, nakita niya na meron pang cherry blossoms dito sa may Freedom Park. So nag-iisip pa nga ako kung magbubook ako ng Klook na tour para lang makita ng cherry blossom sa Taiwan. Pero we're fortunate na dito sa may Freedom Park lang, kasi pupunta kami ng National Museum ng Taiwan. Nakita namin na may cherry blossoms pa dito. So sobrang swerte. So nakapagpa-picture pa kami dyan. May natitira pa dito mga 4-5 puno. May mga cherry blossoms pa. So may pag-asa pa kahit end of March na meron pa ring cherry blossoms na makikita. So yun, tatimingan nyo lang kung saan. Yun lang. So sobrang ganda. So ayan lang yung temple. Tapos ito yung mga cherry blossoms. Diba? May cherry blossoms. Nakakatawa. Hindi ko alam. Cherry blossom ba yun? Basta pink na flower siya na nasa puno. Yun lang. Hala, sa Freedom Park, meron pala siyang parang pa-fountain. Kaso ayoko lumapit kasi malalim daw yung water. Ayan o, danger. Deep water. As tabi lang siya ng temple, meron siyang mga pa-fountain. Mababaw lang yung kaligayahan natin. So, malamig na weather plus chill lang, tahimik na makapag-walking sa Freedom Park. Sobrang sulit yung punta. Hindi siya mainit. Alam nyo, yung may piano, tas maraming flowers. Kung may pambayad naman kayo, pwede naman kayo pumunta doon. Pero dito sa Freedom Park, may ganito. So, imagine nyo, ganyan yung angle. Tas magpapapicture kayo dun sa dulo. Parang gano'n na din yung eksena, gano'n na din yung vibe. So dito sa Freedom Park, ang daming ganito flowers. So pwede kayo magpa-picture dyan. Ang cute lang din. Kakaikot namin, nakita namin to. That's Taiwanese squirrel. Wow. Squirrel sa Taiwan. Oh my God, natakot ako. Baka kabulin ako. Wait lang. Squirrel, bye. Bye, squirrel. So, nandito din pala malapit sa Freedom Park yung 228 Memorial Museum. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Let's check. So, dyan siya. Let's go. Free admission lang siya. Tas opening hours is 10 a.m. until 5 p.m. dito sa Taipei 228 Memorial Museum. Let's check kung ano meron sa loob. So yung 228 Museum pala is parang pinapakita niya yung para siyang EDSA Revolution. Feeling ko kasi nakalagay dito, quest for autonomy, breaking free from colonial rule, embracing the arrival of the new regime. So, yun siguro siya. Para may 228 na tao na nag-sacrifice. Incident eh. So, yeah. Ito yung makikita sa loob. Para may explanation, background. Paano nangyari, anong meron doon sa Freedom 228 Freedom Parks. Bibigyan kayo nito. Libre lang yan. Parang guidebook. So, babasahin nyo na lang siya. I think yun yung old money nila dati. So, after World War II, parang sinakop yata yung Taiwan. Tapos,
gusto nila magkaroon ng autonomy, ng sariling government. Yun nandito sa book. So, yun yung makikita dito. And then yung mga artifacts during those events. And then dito, meron din siyang timeline. Tingnan natin. Pero it's nice na, you know, malaman yung mga gantong history way back then ng Taiwan or nung country i-visit mo. And then meron pa doon. So originally, radio station pala tong kinatatayuan ng Freedom Park. Freedom Memorial Museum. As hanggang sa ginawa na lang siyang museum. We need to try this. Wala niyan sa Manila. Tapos ito din, puro strawberry. So we need to order that. Ay, cancel muna natin. So this is our late lunch. Fish fillet na salad with quinoa. Ito naman breast chicken with quinoa. Tapos meron kaming in-order ako nito, yung strawberry white choco. Kasi wala to sa Philippines. So something to try different siya. Let's eat. Bye for now. And this is the view. Ganda ng view. Let's eat. This is the National Taiwan Museum. So 9 till 5 p.m. lang siya. Naghahabol kami ng oras kasi magpa 5 na. Pero try natin if we can go inside pa rin. Let's go. 先看看捞得到就捞，捞不到就算了。还有套路，因为我们碰到那个。Itong inuna namin is yung mga dinosaurs. Rhinoceros fossil exhibit. So yun yung mga patunay na dinosaurs really exist. So ipin ba yan ng rhinoceros? So yan siya. So parang dyan nakita yan sa part ng Taiwan. Okay. Ito naman yung ibang bones. Per parts. Yan yung nakita nila. Okay. Ay, hindi pala dinosaur to. Rhinoceros pala siya. Ang laki naman nila. Evolution ng mga horse. So, ito yung mga bones. So, yun yung evolution ng bones. Na-preserve, no? Ito naman yung family yata. Ay, family ba ng rhinoceros? Basta yun siya. Ang amazing nito for kids. I think magagustuhan to ng mga kids. Punta na kayo sa National Taiwan Museum. Ito din ano to? Grabe. Ganyan pala kalaki yung rhinoceros. Like parang isang tao na yun. So ayun yung parang horn. Tapos yun yung body. And then legs. Meron din kayo matadaanan na ganito. Parang Zoolandia. 30 NTD. So for 30 NTD, ma-access nyo na to. Senior citizen is free. So nasa National Taiwan Museum na tayo. Maganda kasi dito, 30 NTD lang yung entrance fee for adults and kids. And then, what's good about it is, free yung senior citizen. Hindi ko alam kung today lang siya or free talaga yung senior citizen. Papakita lang yung passport, tas free na sila. Hey folks, download the AirLalo app for your internet data needs. You can conveniently select a specific country, global, or regional countries. The more you purchase, you earn air money that you can use for your next purchase. Use my referral code Carlos1400 to get $3 discount on your first purchase. This section is the wings of the island. So, iba't ibang butterflies yung makikita dito, tsaka yung family nila.
Grabe, ang gaganda ng mga color ng butterflies. Tapos ganyan siya, yun yung mga photos in close up ng mga butterflies. So sa dulo, may ganyan. May camera dyan. Tapos makikita nyo yung ganun. So yung pinapakita dyan is ito din yun. In slow motion. Nakaka-relax lang. Ito yung mga bear. Nag-a-announce sila na magko-close na yung museum. So, makita kami sa second floor. Ayan yung mga marine life. May frogs, fish. Ano yan? Snake. Eel pala yun. Ang cute. Namat marine animals. Tingnan nyo to. Ganda. Worth it kahit 30 minutes lang. Pero I encourage you guys to go sa National Taiwan Museum or any museum pag mag-visit kayo ng ibang country. Sobrang sulit. Ito naman yung glimpse ng early civilization sa Taiwan. Taoyuan people yung tawag nila. So ganyan yung itsura ng bahay nila or household. So ito yung mga deity or gods. Parang siyang Buddha. So sa third floor is Discovering Taiwan. We still have 10, 15 minutes, 20 minutes sa third floor na to. This is, feeling ko ito yung mga traditional, old tradition tsaka new culture ng Taiwan. So ito yung makikita dito. Ito yung mga pot and yung mga accessories nila. Ganda. Yeah. Apparently kami lang nandito sa third floor kasi nga magko-close na. Paano pag gumalaw yan, Mi? Mga mammals. Mammals nga ba tawag dyan? Then ito din, ganyan. All white siya. Ito din, birds. Parang yung squirrel na nakita natin kanina. Grabe, sobrang ganda dito sa Taiwan. Sa Chiang Kai-shek pala, andito yung parang National Theater nila. So, hindi ko alam kung National Theater din yan. Tapos yung famous na arc is yan nasa likod ko. Tapos ang dami napapapicture dyan. Ang ganda niya sa personal. Tapos yung parang pinaka-structure niya yung nakikita ko sa TikTok tsaka sa internet yung nasa likod ko kung makikita nyo. Tapos ito yung National Theater. Feeling ko yun yung main. Sobrang ganda. Yung pagpasok pa lang namin dito, parang feel ko na this is Taiwan. Alam mo yun, may landmark talaga sila na Taiwan talaga yun. So sobrang nice, sobrang ganda dito. Lalo na yung sa arc. Itong arc sa likod ko, papakita ko sa inyo. Sobrang ganda. This is so nice. Nakakatawa. So must visit to. So pag pupunta kayo dito, pwede kayo mag-red line
Hindi ko alam kung anong line yun ng MRT, basta yung red lang. Andun yung Chiang Kai-shek, Freedom Park, at saka yung National Taiwan Museum, at saka yung Taipei 101. So yun lang. So nasa Chiang Kai-shek na kami. And itatry namin akyatin yung stairs. Hindi ko alam kung ilang step siya, kung 49 or 50 or kung may elevator ba. So ito na yung stairs. Kaya ba namin yan? So para na naman leg day. Lagi na lang ako nagle-leg day kapag ka nagta-travel. So let's see kung kakayanin natin yung steps. Let's go. So mga nasa 86 plus or 86 steps pala siya going up. Kaya naman siya kasi may mga rest. Pwede mag-rest dun sa mga mahahabang or flat na platform or stairs. Tapos ang ganda ng view pala from above kasi you can see both yung parang theater and then yung arc. Ang ganda. Tsaka kita mo yung overlooking ng garden. Sobrang nice. So tingnan natin ngayon yung loob nung Chiang Kai-shek. Let's go! Ano yata siya? Military something? So kakarating lang namin dito sa bagong hotel namin. It's Grand Hailai, Taipei. As in sobrang inaay ko tong hotel na to kasi nga galing lang kami sa Ximending na hotel. Maganda naman yung hotel doon. Pero this one, ang ganda. Tingnan nyo, sobrang naninigaw na birthday mo ngayon. Ang ganda. Sobrang ganda dito as in. Tapos ito, may paganyan pa. Oh my God, ang ganda ng city view. This is our room. Sobrang luwag. Oh my God. Tour na tayo.